Ubusin mo. Itataas ko ang antas sa pagdarasal pag hindi mo nilinis lahat yan. Kalasin mo lahat. Bilisan mo. Kalas lahat. Sige. Pasintabi po Panginoong Hesus sa mga Nazareno. Muli po kung tatawag bilang instrumento nyo. Pwede po bang matanong kung sino ba talagang nilalang nasa loob ng katawan nito? Maraming salamat po. Pasintabi rin sa iyo, Magnitico. Ibigay mo nga sa akin ng mabilisan ang ibinibigay ng aking Ama na Panginoon natin. Kung sino ba talaga nasa loob ng katawan nito? O babae ba talaga ito lalaki? Anong ba nilalang ito? Ba't hindi niyo mabanggit ang ating Ama? Kalas! Sige, salamat po Panginoon. Gusto ko ikaw ang magsabi nito. Kalasin mo muna lahat yan. Ipigain kita sa loob ng katawan yan. Babalik ka pa sa loob ng katawan yan. Sagutin mo yung tanong ko, babalik ka pa sa katawan. Hindi na. Hindi mo nabibigyan ng sakit ng asawa niya. Saan ka nakatira? Sa bahay ba nila? Sa loob ng tahanan nila? Sa labas ng tahanan nila? Sagutin mo, dalawa binigay ng Panginoon Kristo. Gusto ko ikaw ang magsabi, hindi nagmula sa aking bibig. Alam ko na kung anong kasarian mo. Talagang hindi mo masasagot ang tanong ko dahil hindi ka naman talagang tao. Sige, kalasin mo. Ubusin mo. Babalik ka ba sa loob ng katawan ng asawa niya? Sa pangalan ni Kristo. Ay, hindi na! Hindi na, hindi na. Sige. Babalik ka ba sa loob ng katawan ni Edwin? Hindi, hindi. O sige, alas. Hindi mo talaga alam kung anong kasarian mo? Hindi ka ba babae? Ay, hindi! Hindi ka lalaki? Hindi mo kilala si Kristo? Hindi mo kilala ito? Ha? Hindi mo kilala? Bakit ganyan ang amoy mo? Parang amoy kang bulok na hindi ko maintindihan kung saan ka galing na paano. Gusto ko magsimula sa iyong bibig, hindi magmula sa akin. Dahil sinabi na ng aking Ama kung sino ka. Sinabi na ng buong Nazareno kung sino ka. Sinabi niya na sa aking utak kung ino ka. Kung babae ka lalaki. Pero, nakasakarian ka ng isang katawan nito. Hala! Ubusin mo. Kailan mo pa siya binibigyan ng sakit? Anong karapatan mo na bigyan siya ng sakit? Bakit inutos ka ba ng aking Ama na bigyan mo siya ng sakit at tanggalan mo siya ng pananampalataya? Tanungin kita kung hindi ka tao. Yung ba ang misyon mo at binigay ba ng hudyat ng aking Ama na alilihan mong isang tao para bigyan siya ng sakit? Hindi. Kailan ka pa pumasok sa loob ng katawan niya? Matagal na ba? Kailan lang? Kailan lang? Dalawang buwan? Hindi mo alam? Imposibleng hindi mo alam. Hindi ka dyan papasok. Bakit hindi mo mabanggit ang aking Ama? Hindi mo mabanggit si Kristo. Hindi mo mabanggit si Jesus. Hindi mo mabanggit ang Pong Nazareno. Hindi mo mabanggit ang mahal na ina. Hindi mo mabanggit ang mahal na Santo Niño. Sino ba ang Diyos natin sa langit? Hindi mo rin mabanggit ang Ama. O si Jesu Kristo. Si Kristo, hindi mo pa rin kilala. Baka hindi mo pa rin kilala sila Moses o sila Abraham. Anong nilalang ka? Bakit hindi mo makilala ang aming Panginoon? Lahat naman siguro yun ang binanggit ko sa iyo ay nakalagay sa Bible. Kung alasin mo, hindi mo alam kasarian mo. Sige. Kalas! Lulusawin kita sa araw na ito. Gusto mo bang ibalik kita sa impyerno? Bakit ayaw mo sa impyerno? Gusto mo bang ibalik kita sa pinakailalim sa lupa? O dahil papadala kita sa mga anghel ng Diyos na hindi mo pa napupuntahan? Mamili ka. Babalik ka o ipapadala kita na hindi mo pa natatandaan o hindi mo pa napupuntahan. Gusto mo? Gusto mong ibalik kita sa impyerno? Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Huwag ka nang papasok sa loob ng katawan niya. Naintindihan mo? Bakit kanina hinuhuli kita doon sa asawa niya? Nadadampot kita. Pero ginagawa mo, inuubo siya. At ginagamitan mo siya ng pagdudura niya. Kaya ginagamit mo ang utak niya. Kung popersahin ko siya, dadamputin kita sa araw na yun. Pero kaya kitang damputin. Kaya ginawa ko lang medyo mga asawa nito. Naintindihan mo sinasabi ko sa'yo?
Kung ayaw mo sa impyerno, papakawalan kita. Pero, tanggalin mo lahat ng sakit nito. Naintindihan mo? Sige. Hindi mo pa rin alam kung babae ka lalaki. Sige. Kalas, ubusin mo. Saan mo pa binigyan ng sakit ng katawan niya? Saan pa? Meron pa, wala na. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Eh kung sabihin ko sa yung babae ka, maniniwala ka ba? Naintindihan mo? Isa ka daw babae na isang dumingita. Naintindihan mo sinasabi ko? Bakit hindi mo mabigkas ng kasarian mo kung ano ka? Alam mo kung bakit ka amoy bulok? Para kang imbornal na para kang daga. Di ba ang mga dumingita ay aliw sa mga laman? Naintindihan mo sinasabi ko? Naintindihan mo sinasabi ko? Siguro naman, alam mo na kung anong kasarian mo. Ang nagsabi nyo ng Pong Nazareno, hindi ako. Hindi ko din malalaman yun dahil hindi kita ma-deflect ng gusto. Kailangan ko pa humingi ng tulong sa aking ama para malaman ko kung anong nilalang ka talaga. Bakit hindi mo mabigkas si Kristo, si Jesucristo, si Jesus, mahal na Santo Niño, mahal na Inang Birhen, si Arcangel, si Rafael? Bakit hindi mo sila mga kilala? Anong klase kang tao? Kung hindi ka tao, di isa kang masamang espiritu. Si Arcangel hindi mo kilala? Imposible ng mga anghel hindi mo kilala. Wala kang kilala. Wala ka ba Diyos? Sino ba ang Panginoon mo? Ang kadiliman? Hindi mo alam kung anong mundo mo at ang sino ang Panginoon mo? Tinatanong kita, hindi mo alam? Sinabi ng Panginoon Kristo, isa ka daw babae, isa ka daw si Dumingita. Naintindihan mo? Malapit ka daw nakapasok sa loob ng bahay nila. Naintindihan mo? Sinasabi na niya sa akin lahat. Kalas ng kalas. Hindi mo alam kung kailan ka pumasok diyan. Hindi mo matandaan kung anong buwan. Ang daming bagay na tinanong ko sa iyo, kahit isa wala kang alam. Alam ko naman hindi ka tao. Kalas. Ubusin mo. Lumapit ka ng konti sa babaeng ito. Edwin, lumapit mo ang katawan mo sa kanya para kalasin niya lahat ng sakit mo. Huwag kang maawa dyan. Hindi yan ang asawa mo. Huwag mo siya tawad. Kung asawa mo yan, alam niya kung anong pangalan niya. At masasabi niya kung sino siya. Masasabi niya kung ilang taon na siya. Masasabi niya kung kailan siya pinanganak. Masasabi niya kung ilan ang anak niya sa'yo. Bakit hindi niya mabigkas lahat yun? Imposibleng hindi niya kilala ang taong pinakasalan niya. Ano siya? Baliw? Imposible yun. Hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya kilala ang lahat ng mga anghel na sinasabi ko. Hindi niya rin kilala kung sinong Panginoon niya. Eh, nasaan ba siya? Nasa kadiliman. Dahil walang Diyos sa kanila. Lahat. Ubusin mo. Papalik ka pa ulit sa katawan ng taong ito. Huwag mo na siyang pahirapan, naintindihan mo. Anong gusto mo? Ibabalik kita sa impyerno o lulusawin kita o titigilan mo siya? Mamili ka sa tatlo. Titigilan mo? Tigilan. Sige. Ngayon, alam mo na kung babae ka lalaki. Sige. Nagtataka lang ako sa amoy mo. Hindi ko maintindihan ang klaseng amoy mo. Kang pinaghalong chlorine na may daga, na may mabulok, na parang inaagnas na katawan. Inatanong ko sa Panginoon Kristo kung anong nilalang ka dahil ngayon pa lang ulit ako nakamoy ng ganyan. At sinabi niya, isa ka daw demonita. Siya ay kalaban mo. Kalaban siya ng mga tao. Siya ang sumisira sa pananampalataya. Ubusin mo. Lahat. Kung gagamitin mo ang boses niya at gagayahin mo, may tatanong ako sa iyo na hindi mo mabibigkas. Hindi naman lahat ng tao at inaliliya ng mga masasamang espiritu dahil alam niya lahat ng kasarian ng tao o ang nilalaman ng puso nito. Ubusin mo. Bilisan mo. Ubusin mo. Bilisan mo. Kalas na kalasin mo. Pati mga paa niya. Kalasin mo. Lahat.
Sa araw na ito, sawayin ka nawa ng aking Ama sa langit na intindihan mo sa iyong ginagawa sa buhay na tao. Gusto kitang saktan. Gusto kitang lusawin at ibalik sa kadiliman. Pero sa araw na ito, kapayapaan ang aking dala at pag-ibig ng Diyos. Lulusawin kita sa pag-ibig ng Diyos at maghari sa iyo ang kapayapaan ng aking Ama. Sinasabi ng Diyos ay isa ka daw babae. Bakit hindi mo mabigkas na ikaw ay babae? Yun nga lang, nawala ka na ng alaala sa panahon na matagal ka nang namamayapa sa kadiliman. Naunawaan mo sinasabi ko sa iyo. Pag nagpahuli ka ulit sa ibang mong gagamot o sa iba at sumanib ka ulit sa tao, alam mo na kung babae ka, naintindihan mo. Hindi ka lalaki. Isa kang babae. Kaso nga lang, may buntot ka. Ilang taong ka ng patay? Ilang taong ka ng matagal? Daang taon na ba? Hindi mo na mabilang. Basta matagal ka na. Sagutin mo yung tanong ko. Oo, matagal. Sige, kalas. Gusto mo lahat alamin ko kung sino ka? Kaya kong alamin nyo kung sino ka. Kung kinakailangan itatawagin ko sa Ella para lang alamin ko kung anong nilalang ka. Tinatranslate na nila sa utak ko. Ubusin mo. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan ng tao nito. Naintindihan mo? Ulitin ko sa iyo. Si Hesus Kristo ay Panginoon nating lahat. Naintindihan mo? Isa kang babae, pero may buntot ka. Naintindihan mo sinasabi ko? Ang mga anghel ng Diyos ay si Gabriel, si Rafael, si Arcangel ay mga sinugo ng Panginoon Kristo yun. Pero hindi ako yun. Instrumento niya lang ako. Naunawaan mo. Kung wala kang Panginoon at hindi mo kilala ang Panginoon mo sa kadiliman, nasa sa iyo ang desisyon. Pero sinasabi ko lang sa iyo, nilikha ka rin ng aking Ama. Ang nilalang dito sa lupa. Hawak ka pa rin ng Diyos. Maging payapa ang iyong kaluluwa. At bumalik ka kung saan ka nararapat. Pero bago kita pakawalan, kalasin mo yan. Huwag ka nang babalik sa Kanya. Babalik ka pa? Bakit ayaw mo ilabas yung boses mo? Tinatanong kita, bakit ayaw mo gamitin yung totoong mong boses? Naririnig kita sa kanang tenga ko. Dahil yun ibinigay ng Diyos sa akin. Alam ko ang salita ng tao at alam ko rin kung nagsasalita-salita ito at iniipit ang boses mo. Dahil meron ako nakararamdam siya ng kakaiba. Di ba sinabi ko sa iyo, ang puso ko ay walang galit. Kapayapaan ang aking dala at pag-ibig ng Diyos. Kung kinakailangan kahit ikaw demonyo, ibabaguhin kita para mapunta ka lang sa Panginoon. Kahit itaya ko ang aking buhay. Pero sasabihin naman ng Diyos na hindi ka magbabago. Hindi naman akong susupil sa iyo. Ang mga anghel ng Panginoon Kristo. Naintindihan mo na. Pagkatapos mo dyan, nagpahayulin kita. At huwag na kailanman ay huwag ka nang babalik sa tao nito. Naintindihan mo na. Sabihin mo na, ilabas mo na ang boses mo. Ubusin mo lahat yan. Wala kang ititira. Kahit kapiting. Diba? Kapalit ng kalayaan mo, kapalit din ang ginawa mong sakit sa kanya, tanggalin mo. Mamili ka, ibabalik kita sa impyerno. Ulitin ko, ululusawin kita habang buhay ka na. Malulusaw. O palalayahin kita, kapalit ng alisin mo ang lahat ng nilagay mong sakit sa kanya. Alam mo kung bakit siya nagkakasakit? Dahil sa iyong baga sa tao, ang taong hindi naliligo ng isang taon, isang linggo, ipasok mo sa taong naliligo. Magkakaroon siya ng kuto, galis, itong. Dahil ang iyong katawan ay nasa kadiliman, nasa kamarumihan. Kaya nagkakaroon siya ng sakit sa espiritual. Yun ang katotohanan. Mali ba ako o tama? Dahil nasasagap yan. Baga dito sa medisina, yan ay hangin infection. Pero yan ay dahil sa espiritual. Kaya hindi siya ma-detect ng medisina. Meron pa, wala na. Sa mga paa niya, wala na. Sa likuran niya, wala na. Malinis na malinis na. Pagbibigyan kita, may isa kong salita.
papakawalan kita sa araw na ito. Huwag ka nang papasok sa katawan-taon niya. Naintindihan mo na. Kilala mo na ba si Kristo? May takot ka na sa aking Ama na Panginoon mo. Bakit kanina hindi mo mabanggit ang aking Ama na Panginoon? Wala ka bang Diyos? Hindi mo rin kilala ang iyong pinuno, ang iyong hukbo sa ilalim ng lupa. Hindi mo rin siya kilala. Basta't namumuhay ka lang sa kadilim. Ilan kayo sa loob ng katawan ng tao? Sagutin mo ang tanong ko. Ilan kayo at mararamdaman mo yun sa katawan ng lupa niyo? Ikaw lang, nag-iisa. Sa asawa niya na si Edwin, ilan siya ang nasa loob ng marumi ang puso at isipan niya. Hindi ko sinasabi siya ay marumi. Ng tao ay nagkakasala sa aking Ama. Sa isip, sa salita, sa gawa. Ilan ang marumi? O ilan kayo sa loob ng katawan o sino ba nakapasok sa kanya? Silipin mo at titigan mo. May nakikita ka ba? Ikaw lang. Sa babaeng ginamitin ng imidyum ng aking Ama, ilan ang nasa loob ng katawan niya? Ikaw lang ba o meron pa? Sagutin mo ang tanong ko. Diba sabi ko sa iyo, kapayapaan ang aking dala para pakawalan kita. Ilan? Isa ka lang. Alam ko naman yung kung magsisinungaling ka at magagawa ka ng ito. Ulitin ko sa iyo. Masalamat ka, sinasabi ko ng aking Ama. Isa ka daw babae na may buntot. Naintindihan mo na. Tama ba o mali? Di ba may buntot ka? Eh hindi mo makilala ang aming Panginoon Kristo dahil wala kang Diyos. Naintindihan mo, di ba? Kaya sinasabi ko na sa iyo totoo, isa ka daw babae. Sabi ng Panginoong Kristo. Sabi ng Pong Nazareno. Siguro kilala mo na siya. Hindi mo pa rin kilala ang Diyos. May takot ka sa Kanya. Hindi ka dapat matakot sa aking Ama. Dahil alam mo bakit? Pag-ibig siya. Pag-ibig siya sa sanlibutan. Kaya siya nagkakasakit dahil ito sa iyong mga daladala. Naintindihan mo na? Saan ka banda pumasok sa loob ng bahay nila? Nakita mo ba siya? Lumabas ba siya? May pinuntahan ba siya? Pinasa Edwin niya. Yung pinasukan mo ng katawan lupang yan. Saan mo siya nakita? Paano kanya nakikayat o paano mo siya naitulak? Imposible yun. Marami na nakausap ng mga demonyo at masasamang espiritu na pinipili kong pagbaguhin. Hindi na kailangan. Saan mo siya nakita? Sa likod. Bahay. Tama ba sinabi ko sa iyo? Nasa loob ka lang ng bahay at nasa labas ka lang, di ba? Bakit mo alam? Sinabi na ng aking kamay na si Yesu Kristo, ang Pong Nazareno. Kailan mo siya nakita? Anong ginagawa niya? Naglilinis. Anong nililinis niya? Pinggan, baso, magwawalis, naglilinis ng paligid. Bakit mo siya nakita? Anong mo siya ng oras nakita? Hapon, tanghali, umaga. Hindi mo naman kasi alam yung hapon at umaga. Maliwanag pa ba o madilim? Hindi mo na matandaan. Naglilinis lang siya. Doon ka nakatira sa likod ng bahay nila. Paano kung palalayasin nakita doon? O pwede? O hindi ka lalayas? Saan ka pupunta? Hindi mo alam. Ipapadala kita ng mga anghel. Ilang liwanag sa paligid mo? Ipakita ang liwanag, Ella, sa kanya. Ilan ang liwanag sa paligid mo? Gano'ng kadami? Gano'n nga? 5, 10, 7? Ilan? Marami. Nasa 20 ba sila? Alam mo kung sino sila, di ba? Hindi mo pa rin kilala yung liwanag niyan. Sila ay mga anghel ng Diyos. Naintindihan mo na? Walang liwanag sa paligid mo, tanda mo. Kaya hindi ka makagalaw basta-basta sa katawan yan dahil yan yung mga anghel ng Diyos. Kunting atake mo lang, sila ang magbibigay ng parusa, hindi ako. Pinipilit kita magpagong tanda mo. Kaya kung nalalaban ang nasa loob ng katawan ng taong ito dahil sa mga anghel niya, yan ipinagkaloob na ng aking Ama para hindi ako malinglang ng kalaban ko. Kung sasabihin na naman sa ibang tao ay siya'y kinukulang, magsasalita ka at magsisinungaling ka. Di ba? Magaling kayo magsinungaling. At sasabihin mo kung ano-ano. Di ba? Pero ikaw isang demonyo, di ba? Na may lungkot. Doon ka nakatira sa likuran ng bahay nila. Nag-iisa ka lang. Ngayon, pagbibigyan kita dahil meron akong isang salita. Ang pakiusap ko lang bilang instrumento ng Diyos, hindi ako galit sa'yo. Tanda mo. Kaya kita nadampot na gano'ng kabilis dahil ang puso ko ay walang galit. Kinakawaan ko ang mga taong nagsasalita na masama higit pa sa kanyang kwapa. Naintindihan mo na?
Salamat sa iyo. Isa kang babae na may buntot. Umalis ka na sa kanilang tahanan at hindi ka papapasukin ng mga Huda. Naintindihan mo na. Umayo ka sa pangalan ng aking ama na si Heso Kristo. Naintindihan mo? Bahala ka kung saan pumunta. Palalayain ka ng mga anghel. Kapalit na pagtatanggal mo ng mga sakit at pagpapasok mo sa katawan ng pag-aari ng aking ama. Naintindihan mo na. Maraming salamat sa iyo. Sige. Sa pangalan ng aking ama na si Jesus Nazareno, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, masamang espiritu, sa loob ng katawan ng babaeng ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Manahimik ka at bumalik ka kung saan ka man nararapat. Pakawalan siya mga anghel ng Panginoong Kristo. Palayain siya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bumalik ka na sa katawan lupa mo. Analisa. Muli. Manlalang. Tinatawag ko ang iyong espiritu at espiritual. Bumalik ka na sa katawan lupa mo. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus Nazareno. Amen. Dumilat ang iyong mga mata. Anong pangalan mo? Anong? Babae ka, lalaki? Ilang taon ka na? 40? Anong pangalan ng asawa mo? Ilan ang anak mo? Anong pangalan mo? Ilang taon ang pangalan mo? Anong huli mong anak? Sino si Heso Kristo? Sino ang Pong Nazareno? Diba si Papa Jesus din? Sino ang Diyos mo? Mabuhay ka. Sige. May tanong ako sa iyo ng konti. Saan ka naglakbay? Pinuntahan ka ba? Kadiliman. Bitaw mo yung asawa mo. Idilat mo na yung mga mata mo kaya. Saan ka naglakbay? Meron ka bang pinuntahan? Madilim? Ano ba yung kadiliman? Walang ilaw? Brownout? Ano nga ang klase? Pwede yung pinatay ang ilaw? O talagang madilim na wala talagang liwanag na kahit katiting? Saan lugar yun? Hindi mo pa natatandaan? Ano sa kadiliman? Wala ka bang nakitang anino kahit anumang itsura? Nag-iisa ka lang? Yun lang natatanda mo? Ba't tinatanong ko sa'yo kanina kung kilala mo si Jesus Kristo? Bakit hindi mo mabanggit ang pangalan mo? Ha? Sinasabi ko kung babae ka lalaki. Sabi mo hindi mo alam. Tinanong ko kung kilala mo si Jesus Kristo. Hindi mo kakilala ang Diyos. Kilala mo ba si Angkaryan? Hindi mo rin kilala. Kilala mo man niya? Hindi mo pa rin daw kilala. Kaya tinatanong ko kung anong klaseng tao ka. Hindi mo rin daw alam. Sinabi mo ba yun? Hindi mo talaga sinabi yun. Dahil wala kang alam. Salamat sa Diyos. Patingin mo kamay mo. Palalaksin ko lang katawan mo. Para kasi ginamit ko medyo okay na kumantay ng dalilan mo. Patingin ko yung kamay mo. O, yan na. Malaya ka na. Kumantay na lahat ng daliri mo. Ang demonyo ay nasa likod lang daw ng bahay nyo. Siya si Domingita may buntot. Pero wala siyang patulis. Kaya kung mayroon yung patulis na buntot, kumanda ka, magwawala ka. At mag-iiba ka ang tono ng bibig mo. At pangalawa, tatawag ka ng hukbo mo. At makikipaglaban ka sa akin. Talagang pilitan tayo labanan. Talagang lupay-pay, labanan. Talagang hindi natin alam kung anong mangyayari. At galit na galit ka sa akin. At galit na galit ka sa aming Panginoon. Na Panginoon natin lahat. At galit na galit ka sa Panginoon. At ibibisto mo pa yan kung may kasalanan yan. Kung anong ginagawa niyang pagkakamali. Dahil kung bakit siya nakapasok sa loob ng katawan. Nakita mo lang na yung asawa. Ay, nakita lang pala yung asawa mo. Nagdilings lang sa loob ng bahay. Kaya tama ang sinabi ko, di ba? Merong tao, meron doon sa loob ng bahay niyo o sa palabas ng bahay niyo lang. Doon lang siya nagbumula. Maswerte ka. Pinagbigyan tayo ng Diyos. Gabi ngayon. Di ba? Mahirap tumawag. Panahon o araw ngayon ng kadiliman. Dahil sa kanya ang dilim. Pero maswerte tayo. May 20 anghel tayo. Sinabi mo kasi 20 anghel mo. Sinabi mo yung kanina. 20 anghel mo. Okay.